natin to tatantanan. Yes. Kasi ang taong bayan, ulitin ko kanina, na sinabi ko na galit po ang taong bayan sa ginawa nila na tatanggol dito po sa nambabastos ng wawalang ya na opisyal ng China. Oh. Di ba ang tao, si Mima nando doon sa rally nung kamakailan. Kahapon. Kami Kayo. ni Mima. Sa Chinese Embassy. Iniwan nga ako ni Mima eh. By the way guys pumunta po kami sa rally na yan para makiisa sa mga kapwa natin mamamayang Pilipino na talagang tuligsain itong ginagawang pambababoy, ginagawang harassment, ginagawang bullying ng China sa bansang Pilipinas. At medyo nakakalungkot dahil meron tayong siyam na senador na instead na ipaglaban ng ating inang bayan, abay bakit parang kinakatigan nila yung bansang nambubuli sa atin? Kasi parang may mga hangarin nga, may mga sariling agenda na tila umaasa, lalong-lalo na itong nagiging leader ng mga Duterte senators na si Marcoleta. Tama. Oo, na ngayon parang kulang na lang himurin niya yung yung puwet ng China. Actually, yung mga eksenang ganap na yan, wala dun, durog sila eh. Dahil nadurog sila, ang gusto nilang mangyari mga minamahal, i-divert yung attention. I-divert yung yung issue. Ibigayan na ng tubig. Oo nga, eto nga, nakakahiya po ito kung tutuusin dahil tayo po bilang mga Pilipino, gaya nga ng sabi ni yumaong bayani Antonio Luna, bayan o sarili. Pinili ng mga senador na to na siyam, bayag. Wala naman sa choice. Wala ba yun? alam nyo, matuto tayo sa history. Ito, pakinggan nyo to sasabihin ko mga kababayan. Mima at saka Nyulo. Nung unang panahon ng Hapon, meron nang makapili talaga. Ito yung mga tao na sinusukluban ng mga bayong. Tama. Ngayon, ang mga panahon na yan, sila yung mga nagtuturo ng kapwa Pilipino para ipapatay sa mga Hapon. Isuplong. Sinusuplong nila yung mga makabayan. Yung mga taong nagmamalasakit at lumalaban para sa kalayaan. Opo. Pero may mga kababayan talaga tayo, nakatulad nung siyam na senador, na talagang bukod sa dinipensahan, pinagtanggol itong nambabastos sa ating mga Pilipino, sa ating mga opisyal. Boss Mike, sila yung tinatawag na modern, kaya nga. Makabagong makapili. Mga taksil. Mga taksil yan tawag yan. Alam nyo kasi, sa totoo silang Boss Mike, Mima, ayos lang sana po kung civilian tayo. Medyo naging bayaran ka ng China, sabihin natin masama, pero ayos lang. Civilian ka. Pero pag ikaw, lantarang, gobyerno ka, kinakampihan mo ang China, gaano kalaki ang atraso mo sa Pilipinas. Napaka-impokrito nyo at napaka-impacto nyo. Di ba? Kahit nga yung pagiging tolls, medyo nakakainis eh. Kasi grabe mga minamahal, mismong si Senator Risa Ontiveros, mismong itong si Jay Tariela, si Kiko Panghilinan, talagang tinitirada ng Chinese Embassy. Tapos parang tayo pa yung walang karapatang magsalita. Tinatanggalan tayo ng boses, tinatanggalan tayo ng karapatan, tinatanggalan tayo ng kalayaan na magsalita tungkol nga po sa ginagawa nilang pambubuli. Pero nagtatagumpay naman kasi yung hangarin ng China. Bakit kanyo? Ang hangarin nila, pag-away-awayin tayo. Yes. At social disorder. Ngayon, ang nangyayari, sa pamamagitan ng mga kumakampi sa kanila, tulad ng mga siyam na senador, na mga, yan, nandiyan dyan. Makapili. Yan, yung mga makapiling pro-China at iba pa na mga nasa paligid na tulad nila Mike Defensor at ni Chavit Singson at marami pang ibang mga vlogger na sunod-sunuran din. Yan po yung mga kasangkapan nila para guluhin ang bayan na ito nang magkaroon ng kaguluhan. Boss Mike, tanongin kita. Ano ba masakit? Yung edited picture ni Xi Jinping o yung putol na kamay ng sundalo ng Pilipino? Siyempre masakit yung putol na kamay ng sundalo. Diba? Na hindi nila, narinig nyo ba na ipagtanggol yung sundalo? Yan ang problema sa mga makapiling pro-China. Tapos ang kakapal ng kanilang mga mukha, Boss Mike, nababati sila ng National Heroes Day. Diba? Yung sinasabi mo pa, Mima, yung nakasuot pa ng West Philippine Sea.
yung Oh. atin ito, di ba? Pinakita ko sa'yo yun, boss. Mike. Hmm. Nakatarantado yun. Harap-harapan, lantaran. Di ba kayo nahihiya? Nasaan yung mga utak ninyo? Dapat sa inyo, kung meron kayong delikadesa, dapat nagre-resign or umaalis kayo. Di ba? Oo. May pasuot-suot pa ng atin ito, West Philippine Sea. Tapos yung pala, dila itlog sa China. Biro mo, sarili mong dugo, sarili nyong lahi, tatalikuran nyo para sa pabor sa inyo, sa salapi. Di ba, Boss Mike? Saan pa ba? Saan pa ba? Saan pa ba tayo dadako? Kundi yung dalawa lang naman yan eh. Magkano? Oo. Hindi doon sa magkano, kundi yung kanilang pagmamahal Oo. sa kayamanan at kapangyarihan. Mm. Yun ang ano diyan eh, yun ang talagang sentro. Yan lang yung kanilang ninanais lagi. Yan yung kanilang hangarin. Yung bang ang kanilang kapangyarihan mas lumawak at yung kanilang kayamanan ay mas dumami. Boss Mike, ano ba masasabi mo dyan? Kasi yung iba natin, Mima at Boss Mike, yung iba natin mga kababayan kasi parang ayaw nila na pagtanggol ang ating bayan na kung sakasakali daw may gera, parang ganyan. Ay, hindi. Parang ayaw nila, parang maghihingi na lang tayo ng ayaw nila na parang hihingi na lang daw tayo ng tulong, hindi tayo walang kapasidad. Ano masasabi? Sino may sabi diyan? Yung iba yung mga DDS. Ito yan. Gera Sasagutin ko. Ano pa ba naman naaasahan mo? Ngayon pa nga lang hindi na nila kayang ipagtanggol. Oo. Tapos sasabihin pa na pag nagkagera, haharap sila. Oo. Malabo yun. Hindi mangyayari yun. Ngayon pa nga lang alam na natin yung posisyon nila Actually, Diba? Boss Mike, yung gera is napaka-expensive. Sobrang mahal magkaroon ng gera kasi syempre, unang tatamaan dyan yung ekonomiya. Pero teka muna, putulin kita. Okay. Bakit kailangan natin pumunta ng gera na hindi pa yan malabong-malabo pang mangyari? Oo, malabo Oh. mangyari. Unang-una, takot din naman ng China makipaggera. Oo. Tama. Bakit kanyo? Kung merong gigirahin na unang-una, dapat yung Taiwan Taiwan. na. Tama. Bakit tayo? Dahil lang ba sa... Edited picture? Oo, dahil ba Actually, Boss Mike, baka... pangit si Xi Jinping doon sa picture? Baka propaganda, actually, propaganda yan ng mga DDS para takutin tayong mga Pilipino na wag magsalita, para takutin tayo na pabayaan na lang yung ginagawang pambubuli ng China sa bansang Pilipinas. Actually, nung panahon, Boss Mike, ni former President Duterte, limited lang po yung nakukuha nating balita tungkol sa West Philippines. Only si Harry Roque nga lang yung mayroong alam dyan. Tapos limited lang din yung binabalita sa mainstream media. Tapos malaman-laman natin sa panahon ni PBBM, ay, winwater cannon pala tayo. Oh. Ay, may harassment pala. Oh. Ngayon lang natin yung nalaman Tama. sa panahon ni PBBM. Buti pa nga yung administration ni President Bongbong Marcos, napaka-vocal Oo. sa nangyayari nga po, dito nga po sa ating exclusive economic zone. Tama. Diba? Alam mo, tama si Mima. Ha? Yung mabalik lang natin sa kademonyo ni Duterte. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Si Duterte po ang nagpapasok po ng mga Chinese army diyan mismo sa ating AFP. Aha. Eto pa, Boss Mike. Painggan nyo to, Mima. Kahapon or ni isang araw, tinalakay ni Rafi Tulfo. Si Idol, Odette, Chari. Kinalakay ni Rafi Tulfo. Yung si Duterte, pinayagan niyang magkaroon ng cell site mismo. Cell site, Boss Mike, Cell site mismo sa loob ng base militar. Yun na nga. Pinapasok nga sa mga mga dapat na hindi napapasok nila Nandyan sa Campo Aguinaldo. Pati Camp Crame. Yes. Pati EPI. Kita mo. Kasi nga, ang plano ni Duterte, dahil nabusog niya na yung sarili niya sa kayamanan at kapangyarihan, baliwala na tayo. Mayaman na kaming pamilya Tama. Mayaman na si Sara, mayaman na si Pulong, mayaman na si Baste. Si Kitty nga kahit mag-party gabi-gabi, Kaya hindi na nga maghihirap Boss So ano Mike, pang kailangan ni Duterte? Oh. Kung hindi, pwede na tayong ibenta niya ng buong buo, ipamigay sa China para gawin ng probinsya. Ng China, tama. mukhang naibenta na nga. Meron yung gentleman's agreement Oo. before na tatandaan ninyo kung paano sabihin sa atin ni former President Duterte na ang karagatan sa West Philippine Sea ay isa lamang daw po yung papel. Tubig lang naman daw yan. Bakit kailangan nating pag-awayan? Kung tubig lang naman daw yan. Oo. Agree ka ba doon sa sinabi niya? Tubig lang naman daw ang West Philippine Sea. Alam Hindi nyo, dapat natin pag-awayan. Kaya nga dahil nga
dahil nga may plano talaga yan si Digong na sasabihin nila strong leader. Strong leader, sinabi lang ni Xi Jinping, wag mo nang galawin yan, dilaan mo na lang betlog ko. Oh, wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Samantalang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, anong sabi? Hindi tayo yuyukod sa China o anuman dayuhan. At walang isusuko kahit na isang pulgadang parisukat. Oo. Tama! Na teritoryo natin. Tama! Naalala ko noon, sinabi ni former President Duterte na subukan nyo lang maglagay ng isang barkong pagpandigma dyan sa West Philippine Sea. Oh. Abay, gegerahin tayo. Oh, tama. Pero alam nyo kung ano yung nangyari sa panahon ni PBBM, naglagay siya doon ng isa. Oo. Genera ba tayo? At bumili pa ng bago. Oo. Tama. Ang Bumili. tanong, genera ba tayo? Hindi. Diba hindi? Oh. So meaning, tinatakot lang tayo ng administrasyon ni former President Duterte na tayo ay gagirahin. In fact, hindi naman talaga totoo para hindi tayo manlaban or hayaan lang natin yung ginagawang pambubuli or pagnanakaw ng China sa karagatan ng bansang Pilipinas. Alam mo Tama. yung pagkakapareho ni Digong sa China? Oh. Parehas silang magaling mambluff. Oo, tama, Ah. no. Oo. Di ba? Alam mo yung Boss Mike, tama yung sinabi mo eh. Eto nga eh. Di ba, Boss Mike, mambluff, ano ba yung pambabluff pa? Hindi nila hinayaan i-repair ang MB Sierra Madre. Ah. Tandaan niyo yun? Kasi nga po, pag hindi mo yun na ni-repair, lumubog ang Sierra Madre sa China na yan. Aha. Hindi po hinayaan ni Digong na i-repair na yan para pag lumubog, extend na ang China. Oo. Masusunog ka na! Hindi ganito, natatandaan nyo ba yan mga minamahal yung issue tungkol sa BRP, Sierra Madre? Oo. Yon. Na kung saan may mga sundalo doon na araw-araw na nandoon nagbabantay sa ating sa ating karagatan. Tapos ang gusto lang ni Digong na mangyari, hayaan nyo nang mabulok yan. So pag nabulok yan, iisa lang yung ibig sabihin yan. Aha. Mawawala na ang ating sariling karagatan. Tama. Aangkinin nila yan. Actually, kung totoo man, mga minamahal, actually, di ba may sinabi sila na si Trillanes daw yung nagbenta ng Oo, yung pang narrative nila. Kasi nga, alam mo, ang gawain ng mga kulto ni Duterte, Oh. yung gawain nila, pinapasa sa iba. Matagal na nating alam yan. Mm-mm. At saka itong usapin ng gera-gera, noong pa yan, naratibo na nila yan, propaganda na nila yan, para lokohin ng taong bayan, para magalit kay Pangulong Bongbong. Oo, tama. Kaya, hindi naman umubra yan, yung ganyang gera-gera. Maraming natatakot dahil ang balita ng mga DDS vlogger ay magkakagera na nga, pati ho yung mga kababayan natin sa ibang bansa, nangangamba at natatakot para sa mga kamag-anak nila rito sa Pilipinas. Mm-mm. Oh, pero nangyari po ba? Hindi ho. Bakit to? Malabo ho mangyari yan. Actually, guys, yung gera talaga, nagko-cost po yan ng sobrang daming perang ibabato mo dyan. Dahil unang-una, yung gera po is unang matatamaan dyan, yung ating ekonomiya. So, iniisip din ng China na kapag magkaroon ng gera, syempre, may kakampi sa atin, diba? Oh. Yung, syempre, nungunguna dyan, yung USA, yung mga binubuli din ng, ng Mga China, kaalyado ng mga Pilipinas. kaalyado ng bansang Pilipinas. Hmm. So, madaming kakampi sa atin. So, iisipin din ng China na, uy, mukhang tayo, baka tanggalan tayo ng supply, 'di ba, sa ating ekonomiya. So, hindi nila itutuloy yung gera na yan. Pananakot lang yan. Ganito yan, Mima, kasi kaka-take off pa lang nila para mapalago yung kanilang ekonomiya, itong bansang China. Kaya hindi nila basta-basta isusugal yung kanilang nakamit na yan dahil matagal silang panahon na lugmok sa kahirapan. Oo. Tapos ngayon na nakakaangat sila, susugal ba? Mm-mm. Kaya nga yung mga yan, dahil nga nakakaranas ngayon ng kapangyarihan at kalakasan ng mga pandigma, kinakaya-kaya nila yung mga maliliit na katulad natin. Noong panahon ni Apple Lakay, hindi umuubra yan. Kasi natatakot sila dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, marami ng mga dinidevelop na mga sandata pandigma. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.